ang pinakamisteryosong tao sa Biblia na dapat mong malaman. Alam mo ba na may isang lalaki sa Biblia na walang ama, walang ina, walang simula at walang katapusan? Bigla na lang siyang lumitaw na parang galing sa wala. Binasbasan niya si Abraham, tapos bigla siyang nawala sa loob ng 1,000 taon. May iba na naniniwala na siya daw si Jesus bago pa ang Bethlehem. Sabi ng mga sinaunang rabay, siya raw si Shem, anak ni Noah. Pero eto ang totoo. Ang kwento niya ay isinulat para magbukas ng isang bagay na pinaglabanan ng early church na maintindihan, isang bagay na nagpapakita kung paano ka nililigtas ni Jesus. Ito ang misteryo ni Melchizedek. At kahit hindi mo pa narinig ang pangalan niya o matagal mo na siyang pinag-aaralan, ang makikita mo ay magbabago kung paano mo babasahin ang buong Biblia. Dahil nakatago sa 3 verses sa Genesis at isang chapter sa Hebrews, ang susi kung bakit si Jesus ang high priest, bakit hindi tumagal ang lumang covenant, at bakit mas malaki ang plano ng Diyos kaysa kay Moses. Pero bago ko simulan, ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Unang tanong, sino si Melchizedek? Ang Genesis 14 ay nag-record ng isa sa pinakakakaibang labanan sa Scripture. 4 na hari mula sa silangan, mga sanay sa digmaan na may mga hukbo at resources, ay sinakop lang ang 5 lungsod sa lambak ng Sidim, Sodom, Gomora at 3 pang iba. Sinira nila ang lahat, kumuha ng mga bihag, at isa sa mga iyon ay si Lot, pamangkin ni Abraham. Nang marinig ni Abraham ang balita, gumawa siya ng isang bagay na tila kakaiba. Inarmasan niya ang 318 lalaki na ipinanganak sa kanyang sariling sambahayan at hinabol ang 4 na haring mananakop na iyon. Hindi lang niya sila hinabol, inatake pa niya sila sa gabi, ginapi ang kanilang hukbo at nabawi lahat ng kanilang ninakaw, lahat ng bihag ay napalaya, lahat ng pag-aari ay naibalik. Isa itong himala sa digmaan. Si Abraham, na may higit lang sa 300 lalaki, ay tinalo ang pinagsamang hukbo ng mga nagwaging hari. Ngayon isipin mo ito, pauwi na si Abraham, pagod at iniisip ang nangyari. Unti-unting nawawala ang kaba ng laban. Sa Genesis 14 na kabanata mula sa 18 berso, at si Melchizedek na hari sa Salem ay naglabas ng tinapay at alak at siya ay saserdote ng kataas-taasang Diyos. At binasbasan niya siya na sinabi, pagpalain si Abram ng kataas-taasang Diyos na may-ari ng langit at ng lupa, at purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay ng iyong mga kaaway sa iyong kamay. At binigyan siya ni Abram ng 10 bahagi ng buong samsam. At ibinigay ni Abram sa kanya ang 10 ng lahat ng nakuha niya. Walang pagpapakilala, walang kwento, walang tala ng lahi. Bigla lang siyang lumitaw. Ang pangalan niya ay nangangahulugang hari ng katwiran. Siya ang hari ng Salem na ang ibig sabihin ay kapayapaan. Meron tayong hari ng katwiran at kapayapaan na siya ring pari ng Diyos na kataas-taasan. Pero ang dapat na magpapaisip sa iyo ay ito. Yumuko si Abraham sa kanya. Si Abraham ang lalaking pinili ng Diyos para maging ama ng mga bansa, kaibigan ng Diyos at tao ng pananampalataya, ay tumanggap ng basbas mula sa estrangherong ito. At pagkatapos, ibinigay ni Abraham sa kanya ang 10% ng lahat ng nakuha niya sa labanan. Sa kulturang Hebreo, ang nagbibigay ng basbas ay laging mas mataas kaysa sa tumatanggap, at ang tumatanggap ng 10 ay nasa espiritual na otoridad kaysa sa nagbibigay. Ang nakikita natin dito ay si Abraham, ang patriarka ng Israel, ay kinikilala na ang misteryosong pariharing ito ay mas mataas kaysa sa kanya. Paano ito posible? Wala pang batas na naibibigay, malayo pa ang Mount Sinai, wala pang Levitical priesthood, wala pa si Aaron. Kaya sino ang nag-ordain kay Melchizedek? Paano siya naging pari ng Diyos na kataas-taasan? At bakit walang kahit anong impormasyon ang Biblia tungkol sa kanyang mga magulang, kapanganakan o kamatayan? Lahat ng mahalagang tao sa Genesis ay may genealogy. Si Adam, Noah, Abraham, Isaac, Jacob. Detalyado ang tala ng kanilang mga ama, ina at buhay. Pero si Melchizedek, wala. Parang sinadyang itago siya sa misteryo. Hindi na siya nabanggit sa Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers o Deuteronomy. Sa loob ng 1,000 taon, nawala ang pangalan niya sa Scripture. Isipin mo iyon. Ang Israel ay nasa Egypt sa loob ng 400 taon. Inilabas sila ni Moses, ibinigay ang batas sa Sinai, itinayo ang tabernakulo at nagsimula ang mga sakripisyo. Naglakad sila sa ilang sa loob ng 40 taon, nasakop ang Canaan. Nagkaroon ng mga hukom, naging hari si Saul. At sa lahat ng ito, sa lahat ng priesthood na araw-araw na gumagana, walang kahit isang banggit kay Melchizedek. Parang gusto ng Diyos na makalimutan siya, o baka gusto ng Diyos na maalala siya sa tamang oras. Bandang 1000 BC, isinulat ni Haring David ang Psalm 110. At hindi ito ordinaryong awit ng pagsamba, isa ito sa pinaka-importanting messianic prophecy sa buong Old Testament.
Si David, sa gabay ng Holy Spirit, ay nakikita ang hinaharap. Nakikita niya ang Mesaya at sa verse 4, sinabi niya ang isang bagay na ikinagulat ng lahat ng pari sa Israel. Sumpa ng Panginoon at hindi magbabago ang kanyang isip. Ikaw ay pari magpakailanman ayon sa pagkasaserdote ni Melkisedek. Si David ay nagsasalita tungkol sa Mesaya, ang hari na uupo sa kanan ng Diyos at magtatagumpay sa kanyang mga kaaway. At ang priesthood niya ay hindi ayon kay Aaron, kundi ayon kay Melkisedek. Bakit? Bakit iiwan ng Diyos ang buong sistema ng priesthood ng Israel? Bakit babalik sa isang misteryosong taong hindi na nabanggit sa loob ng 1,000 taon? Habang isinulat ito ni David, gumagana pa rin araw-araw ang Levitical priesthood. May mga sakripisyo tuwing umaga at gabi. May detalyadong genealogy, mga patakaran at ritual. Hindi ka pwedeng maging pari kung hindi ka mula sa tribo ni Levi. Kailangan mong galing kay Aaron. Pero ayon sa propesya, ang Mesaya ay magiging pari magpakailanman, hindi ayon kay Aaron, kundi ayon kay Melkisedek. Naguguluhan ang mga scholar ng Israel. Ang priesthood nila, ang koneksyon nila sa Diyos. Pero sinasabi ni David na may ibang priesthood na mas mataas pa. Isang priesthood bago pa ang batas, isang priesthood na walang genealogy, isang priesthood na minsan lang lumitaw at nawala. Ano ang ibig sabihin nito? At bakit 1,000 taon bago muling banggitin ang pangalan niya? Narito ang mahalagang punto. Walang sinasayang na salita ang Diyos. Bawat detalye ay may layunin. Ang paglitaw ni Melkisedek sa Genesis at Psalm tapos pagkawala niya sa mahabang panahon ay may ibig sabihin may hinahandang misteryo ang Diyos at hindi pa ito lubos na mauunawaan hanggang dumating si Jesus, hanggang siya ay namatay, hanggang siya ay nabuhay muli, hanggang siya ay umakyat sa kanan ng Ama, saka lang mauunawaan ng early church ang lahat. Pero bago tayo pumunta doon, tingnan muna natin ang mga teorya kung sino si Melkisedek dahil dito lalabas kung gaano kahirap ang misteryong ito. Sa buong history ng Jewish at Christian tradition, maraming nagtanong, sino si Melkisedek? Unang teorya, siya raw ay pre-incarnate appearance ni Jesus. May mga early church fathers tulad ni Origen at Ambrose na naniwalang si Melkisedek ay si Jesus mismo bago ipanganak sa Bethlehem. Ang dahilan nila, ang description sa Hebrews ay parang Diyos, walang ama, walang ina, walang simula o katapusan. Dagdag pa, nagdala siya ng tinapay at alak, parang foreshadow ng Lord's Supper. Pero may problema, kung siya si Jesus, babagsak ang buong argument ng Hebrews. Hindi sinasabi ng Hebrews na si Melkisedek ay si Jesus. Sinasabi nito na siya ay katulad ni Kristo. Siya ay type, shadow at picture ng darating. Kung sila ay iisa, wala nang comparison na mangyayari. Ang punto ay may mas dakila pang darating. Ikalawang teorya, siya raw si Shem, anak ni Noah. Ayon sa Jewish tradition, si Shem daw ang Melkisedek. At posible ito sa timeline dahil buhay pa si Shem noong panahon ni Abraham. Siya ang koneksyon mula pre-flood world. Alam niya ang Diyos, ang Ark at ang covenant ni Noah. Maaaring siya ay tunay na priest ng Diyos na kataas-taasan. Pero kung siya si Shem, bakit hindi diretsong sinabi ng Bible? Bakit sa mahalagang tagpong ito walang pangalan na Shem? At bakit sinasabi sa Hebrews na walang genealogy si Melkisedek? Ikatlong teorya, siya raw ay anghel. May mga nagsasabi na isang anghel daw siya na nagpakita kay Abraham. May mga anghel na lumilitaw sa Old Testament. Pero ang problema, hindi kailanman tinawag na pari ang mga anghel. Sila ay messenger at tagapaghatol pero hindi mediator ng Diyos at tao. Ikaapat na teorya, siya ay totoong tao na ginamit ng Diyos bilang prophetic type. Ito ang mas tinatanggap ng karamihan sa scholars. Isang tunay na high priest na ginamit ng Diyos para magpakita ng larawan ni Jesus. Hindi siya si Jesus, hindi siya anghel, maaaring hindi rin siya si Shem. Pero ginamit siya ng Diyos para magturo tungkol sa Mesaya. At ang mahalaga, ang misteryo mismo ang punto. Isinulat ang Hebrews para sa mga Jewish Christians na inuusig. Pinipilit silang bumalik sa lumang sistema. Tinanong nila kung sapat ba si Jesus at sinagot sila ng Hebreo na si Jesus ang higit na mataas sa lahat. Mas mataas sa mga anghel, kay Moses at sa Levitical priesthood. At pinatunayan ito sa pamamagitan ni Melkisedek. Sa aklat ng mga Hebreo, 7 kabanta, sinabi, si Melkisedek ay hari ng Salem at pari ng Diyos na kataas-taasan. Sinabihan niya si Abraham at binasbasan niya ito at binigyan siya ng ikapo ni Abraham. Ang ibig sabihin ng kanyang pangalan ay hari ng katuwiran at hari ng kapayapaan. Walang ama, walang ina, walang genealogy, walang simula o katapusan, parang anak ng Diyos, nananatiling pari magpakailanman. Ang ibig sabihin nito ay hindi literal na wala siyang magulang. Ibig sabihin ay walang tala ng genealogy ng kanyang priesthood. Hindi siya naging pari dahil sa lahi. Sa Levitical system, kailangan mong patunayan ang dugo mo, pero si Melkisedek, hindi ganoon. Ang kanyang priesthood ay galing sa Diyos at katulad nito si Jesus na galing sa tribo ni Judah na walang priestly rights. Pero siya ang ating high priest. Hindi sinabi na wala siyang simula o katapusan sa literal na buhay. Ang ibig sabihin, walang record kung kailan nagsimula o natapos ang kanyang priesthood. Sa Levitical system, may edad, may termino at may kamatayan. Lahat ng priest ay napapalitan dahil sa kamatayan, pero si Melkisedek walang record na ganoon.
Parang tuloy-tuloy ang kanyang priesthood. Ipinapakita niya na si Jesus ay mas mataas, mas mahalaga kaysa sa lineage, kahit si Abraham ay nagbigay ng ikapu sa kanya. At ang batas ay nagsasabing ang Levites ay kumukuha ng ikapu mula sa Israel. Pero si Melchizedek hindi Levite, pero tumanggap ng ikapu mula kay Abraham. Ibig sabihin, mas mataas siya kaysa kay Abraham. At kung mas mataas siya kaysa kay Abraham, mas mataas siya kaysa kay Levi at Aaron. Dahil si Levi ay nasa loob pa ng katawan ni Abraham noong nangyari iyon, kaya parang buong priesthood ng Israel ay yumuko kay Melchizedek. Ang priesthood na gumabay sa Israel sa loob ng 1,500 taon ay mas mababa kaysa sa kanya. At si Jesus ay nasa order ni Melchizedek, hindi kay Aaron. Sabi ng Hebreo, kung ang Levitical priesthood ay tumpak na, bakit kailangan pa ng ibang pari? Dahil hindi ito kayang mag-perform ng perfection. Hindi kayang alisin ng dugo ng hayop ang kasalanan forever. Kaya nagpadala ang Diyos ng ibang priest, isang priest na hindi galing sa genealogy, kundi galing sa walang katapusang buhay. Kaya mahalaga ito sa iyo ngayon. Sabi ng Hebreo, maraming pari ang dumaan dahil namamatay sila. Pero si Jesus, buhay magpakailanman. Kaya may permanenteng priesthood siya at kaya niyang iligtas ng lubos ang lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Hindi kanya ililigtas kalahati lang, buong buo. Ang mga lumang priest ay paulit-ulit na nag-aalay ng sakripisyo, araw-araw, taon-taon, pero hindi nito tuluyang tinatanggal ang kasalanan, tinatakpan lang nito. Pero si Jesus, isang sakripisyo lang, sapat na. Dahil ang kanyang priesthood ay walang katapusan, hindi na kailangang ulitin. Wala ka ng ibang kailangan na sakripisyo, wala ka ng ibang priest, hindi mo na kailangang paghirapan ulit ang favor ng Diyos. Tapos na ito sa pamamagitan ni Jesus sa order ni Melchizedek. At ang ganda nito, itinago ng Diyos ang truth na ito sa Genesis pa lang, bago pa ang batas, bago pa ang temple, bago pa ang priesthood ni Aaron. Ipinakita na niya si Abraham ng isang priest king na walang genealogy, walang simula at katapusan. Lagi itong tumuturo kay Jesus. 2 beses lang nabanggit si Melchizedek sa Old Testament, Genesis at Psalm 110, tapos nawala siya. Pero hindi natapos ang kanyang priesthood. Palaging si Jesus ang tinutukoy nito, ang hari ng katuwiran, ang prinsipe ng kapayapaan, ang eternal high priest na uupo sa kanan ng Diyos magpakailanman. Hindi kailanman plano ng Diyos na si Moses at ang batas lang ang final. Lagi itong si Jesus. At si Melchizedek ang anino na tumulong para makita natin siya ng malinaw.